Laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang Balik Pilipinas, sa oras natin 10 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino.
saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Wednesday morning! Ash Wednesday na nga pala. Simula ng Kwaresma, simula ng Semana Santa, paghahanda para po sa Holy Week. Mga kaibigan, ika-18 na po tayo sa buwan ng Pebrero. February 18, 2026. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayan, meron akong boses. Salamat sa aking doktor. Ay, Dr. Pascual. Punta ako sa iyo. Ulit. Siyempre pa mga kaibigan, tayo po tuloy-tuloy na maghahatid po sa inyo ng public service. Meron tayong pasyente, sikapin nating matulungan. At meron po tayong makakausap para po sa kanya pong sakit. Ano po? Ang pasyente po natin, senior. Ayan. Si Tatay Dante Agbunag. Maya-maya po ay makausap natin siya, taga Masambong, Quezon City. So Quezon City po tayo dahil ang pasyente po natin ay meron pong tinatawag na problema dun sa kanyang balikat, no? Lalong-lalo na sa mga senior. Ay magandang pag-usapan natin ito, ha. Tuloy-tuloy na tayo. Siguro tayo po'y punta kagad tayo sa ating pong mga pasyente dahil maganda naman yung ating weather, no? Maganda. Pagising kanina, ganda ng weather. Pero kahapon medyo maulan-ulan din, di ba? So generally fair weather daw tayo ngayon pong Ash Wednesday. Nagsimba na ba kayo? Ayan, simba-simba. Dahil simula na po ng panahon ng Semana Santa para po sa mga Katoliko. No po? So sabi ng Pag-asa, generally fair weather sa malaking bahagi po ng ating bansa, no? Dahil wala namang yung sinasabi nila the other day na na low pressure area, wala naman, Wala naman silang namo-monitor pero yung possibility nga lagi naman nilang sinasabi, no? Baka. So ngayon po ang ating mga weather system siyan po ang magbibigay sa atin ng mga pag-ulan. Meron pa rin naman northeast monsoon, no? Amihan at yan po mararamdaman po ninyo. Siyempre sa extreme northern Luzon, malamig-lamig ang inyong panahon dyan. And then easterlies po sa nalalabing bahagi ng bansa. Oh, ganda-ganda. Ganda ng weather. So magandang panahon. Ibig sabihin pag pumasok na po yung panahon ng Semana Santa kasi mainit na panahon na yan, di ba? Kadalasan. Pero hindi naman kasi meron din mga pag-ulan pa rin nararanasan. So magandang panahon po ang iiral sa ating bansa. Pwede na maglaba-laba sa malaking bahagi po ng Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, dako na muna tayo sa ating pong pasyente, no? Tayo po na makarami naman tayo. Okay, meron tayong pasyente po ngayong umagang ito, pero para po doon muna sa pasyente natin, no. Ito pong nakarang araw si Nanay Soledad Crisostomo, sa lahat po ng nagpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong sa pamamagitan ng aming executive producer AP Wina Pearl Hesoro, ay naipon po namin yung halaga. Ayan, maraming salamat sa mga muntiman pero napagsama-sama po natin. Nakaipon tayo ng magkano, Wina? Nasa magkano? Ayan, okay. Nakaipon tayo ng mahigit 1,000 pesos. Salamat po. Thank you very much. At yan po ay malaking share na natin po sa kanya. Di po ba? Si Nanay Soledad. Okay, so ngayong
doon po sa lahat ng mga tumulong, again, maraming salamat, of course. Sana lang dahil meron pang, tama ba si nanay yung may nag-aaral pa na anak salamat po at sisikapin din natin na makatulong dun sa pangkabuhayan side ni Nanay Soledad para nang sa ganun mapagtapos niya ng pag-aaral yung masipag niyang anak. Kasi silang dalawa na lang sa buhay di po ba? So balikan lang natin yung munting kasaysayan ni Nanay Soledad. So dun po sa mga tumulong, again, Senator Lito Lapid, Sen, maraming salamat. At kay Chief, nakikinig pala that time ang COS, ang Chief of Staff ng Senator Lito Lapid, Sir Ricky Ileto. Hindi ko na nabasa yung message niya, pero siya yung nakikinig dahil nag-birthday pala ang Sir Mark Lapid, di ba? Ang CEO ng Tieza. Naku, talaga naman, pasensya na, hindi ko nabasa yung message, pero mag-greet muna po pala ng happy birthday. Happy birthday, Sir Mark Lapid. Ayan, belated happy birthday, sir. Mukhang nagpa-birthday ang Sir Mark Lapid, no? Sa ating mga kababayan. Happy birthday! Ayan. At again, Sir Ricky, maraming salamat. Di ko nabati ang Sir Ricky kamakailan. Pero sasabihin niya daw kay Sen, kay Senator Lapid, yung case ng Nanay Soledad. Ayan, salamat po. Ayan, mas maraming tumutulong, mas malaki po yung impact ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Okay, ngayong araw na ito, ang pasyente po natin ay si Tatay Dante Agbunag. Bigyang daan muna natin yung case niya bago natin. Meron po tayong makakausap na isang physical therapist. May kaugnayan dun po sa kanyang sakit. Ano po yung pain na nararamdaman niya. Si Tatay Dante Agbunag po ay 63 years old mula po sa Toktokan, Masambong, Quezon City. So siya po ay isang single father, may 3 anak at nakatira po sa kanyang kapatid diyan po sa Masambong, sa Quezon City. Dati po siyang nagtatrabaho bilang isang liaison officer. Pero sa ngayon, nagpapatuloy po yung therapy ni Tatay Dante. At kailangan pong, I think natapos na ba ito? Yung pagpapa-ultrasound at yung pong mga laboratory niya ay dapat daw pong gawin every 3 months. Noong January 5 po, ngayong taon, nagpa-check up si Tatay Dante. Na-diagnose na siya na meron na po siyang hypertension. Ayun, sa edad na 63. And then, alamin natin, meron pang mga sakit na sinabi nga sa kanya. Pero ngayon po lumalapit si Tatay Dante. Pero bago po kay Tatay Dante Agbunag, kasi ano ba yung tinatawag na adhesive capsulitis ba? Capsulitis, adhesive, narinig ko na naman yung yung litis. Diverticulosis. kay Presidente. Iba naman. Mga ISIS. Ayan. So, ibig sabihin, yung left shoulder niya po, yung merong ganoon. And then, dun sa right naman niya, right shoulder. Shoulder pain. Pag-usapan natin to, mga lolo't lola, mga nanay, tatay, at yung mga senior. Maraming nakikinig sa atin. Alam ko yan. Kasi every now and then na tayo po ay nasa community outreach, lumalapit yung ating mga senior, ang mga lolo't lola, mga nanay at tatay na sila po ay lagi nakikinig sa DCRH. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Okay. So, alamin natin sapagkat ano ba yung tinatawag na adhesive capsulitis? Ito ba yung frozen shoulder? Sige, alamin natin. At nandiyan na ba? Nasa linya na ba? Kausapin muna natin. Or if ever sige, pag-usapan natin yan and then si Tatay Dante. Okay? So, si Tatay Dante muna. Wala pa siya. Ay, nandyan na. Nasa linya na. Oo. Okay. Mga kaibigan, makakasama natin si Miss Megan Halum. PTRP Physical Therapist. So, eto. Medyo i-discuss natin to kasi kaya natin gustong mapaliwanag to. Marami tayong mga senior, ganito ang mga pinagdadaanan. Actually, ako di pa senior pero nagaganyan ako. Anong habang causes nito? Diba? Di pa ako senior pero may mga ganyan akong ramdam. Diba? Okay, pakilala natin Miss Megan Halum. Magandang umaga, good morning. Hi, Miss Megan.
Ayan, di pa yata nakakunik si Miss Megan. Ayan. Walang sound. Sige lang. Miss Megan, pa-check po yung iyong audio. Ayan. Okay. Meron na. Ayan, nakikita ko na siya. Kaya lang wala akong naririnig. Hi, Miss Megan. Hello po, good morning. Ayun, good morning. Welcome po. Welcome po sa programang DZRH Operation Tulong Miss Megan. Ayan, ang bata pa. Ayan, pagka sinabing PTRP, ano pong nun? Physical therapist? Registered in the Philippines. Registered po. Basically po, yun yung parang sa MD sa doktor po. Okay. Uy, yan, gusto ko yan. Sabi ko kanina, hindi pa ako senior pero may mga pagkakataon, di ba? Nakakaranas tayo ng mga tinatawag na frozen shoulder. Pwede ba ipaliwanag natin? Kasi alam mo po, Miss Megan, ang dami natin mga listener dito. Talaga mga senior, no? Napakahalaga ito para sa kanila para mas maintindihan nila. Lalong-lalo na kung ito talaga yung sakit na pinagdadaanan ng katawan mo, di ba? So paliwanag nga po natin sa kanila sa simpleng paraan. Ano yung adhesive capsulitis? Tama ba? Capsulitis ba to? O tinatawag na ito ba yung frozen shoulder? Yes po. So basically po, yung adhesive capsulitis or mas kilala natin bilang frozen shoulder, explain ko po ha. So ganito. So parang ito yung lalagyan ng balikat mo, tapos ganyan siya. Yung pinaka-shoulder mo. Opo, yung ano. Tapos may time siya sa gitna. Tapos namamaga po siya, no? So once na namaga, pag ginalaw mo yung braso mo, ang tendency niya is masakit siya. Yes. Okay? So yun yung madalas na nararanasan ng patients natin or yung mga nag-age na women. So yung causes naman po niya, so una, wala siyang dahilan. Okay? Minsan may frozen shoulder na bigla na lang sasakit, pero wala naman talagang exact dahilan. Okay. Meron naman po yung meron tayong trauma or yung kunyari nadalas po yung matanda or yung person. Tapos wala namang bali yung wrist and forearm, pero yung impact nasa shoulder. So nandun, nagka-impact, nagmaga, masakit, frozen shoulder. Okay? Then yung next po is yung nabalian po ng buto, tapos matagal hindi na galaw yung balikat. Ang tendency po, nagtitigas yung mga litid. So, adhesive capsulitis pa rin po. Okay? So, ang pinaka-common po sa medyo may edad na, kasi kapag frozen shoulder, pwedeng dahilan yung may diabetes, may thyroid problem, hormonal problem. So, mas common siya sa women na sa mga women na nag-age na around 55 years old pataas since menopausal na po tayo, no? So, ayun, medyo mas nararamdaman siya kasi yung hormones natin nag-iiba na. So yun yung mga risk factors na tinatawag natin, no? Yes po. Para sa mga nagkakaedad. May 3 stages po yung frozen shoulder. Saglitin ko lang isa lang. Opo, sige po. So, yung first stage is freezing stage. Siya yung pinakamasakit po na stage. Freezing na talaga. So, dito po, so dito pinakamaganda na nakikita ng doktor agad yung pasyente kasi naaagapan. So, nagle-lessen yung time na may frozen shoulder ka. Okay. So, tumatagal po siya around 0 to 15 months. Wow. Then, sa second stage, sa frozen, siya yung pababa na yung pain niya, pero makikita na natin doon yung effect nung matagal na may pain ng patient. So, matagal niya hindi nagagalaw. Okay? So, doon na makikita yung mas konti yung galaw, pero pababa na yung pain. Sa last stage naman po, sa third stage, siya naman si towing stage or parang kung itatranslate sa Tagalog, pagtunaw. Pagtunaw. Ayan. Tapos, Pero unfortunately, tumatagal siya ng up to 2 to 3 years. Wow. Pero gumagaling naman po siya yung frozen shoulder. So, pero ganun siya katagal. Kaya pala pag, feeling mo, balik lang siya ng balik. Di ba? Opo. Okay. So, yun yung tinatawag na stages. So, dun sa stages na yun,
Miss Megan, ito madalas din natanong namin to ano yung mga sintomas na dapat ramdam na ng pasyente na ito na yung frozen shoulder, and then of course para maagapan yung condition kasi might be ano yung worst scenario ng frozen shoulder na pinapabayaan. Though alam natin na hindi pwedeng pabayaan kasi masakit yun di ba? Painful yun. Opo, masakit siya. I guess yung pinakaunang symptoms na dapat makita ng patient or maramdaman is yung pain po around yung shoulder, di ba? Yung parang underarm. Tapos dito po sa side na to, dito siya madalas nag-start. Yan. So may pain siyang ganyan. And then, papunta dito sa upper back, yun yung pain. Tapos yung pinaka marker niya is mahirap mag-reach ng likod. So, kunyari po, sa babae, nagsusuot tayo ng brassiere. So, kapag nag-reach yung babae ng brassiere sa likod, di ba? Hindi po siya, masakit po siya, hindi niya magawa. So, ang ending, yun po yung yun yung pinaka-markers ng frozen shoulder. Pero pag yung cause niya is about yung sa hormones, medyo iba yung same lang mahirap, pero ibang direction naman ng kamay niya yung mahirap. Pero malalaman din po yan pag na-check siya nung mag-PPT or doktor na po. Ayun. So, okay. So, dapat yun pa lang, pag naramdaman na ganun, no, check up agad para malaman kung kailangang magpa-therapy. What if hindi kayang magpa-therapy? Kasi yan yung madalas na nilalapit sa atin, no, ating mga senior, lalong-lalo na yung humihingi ng tulong, ano ang pwedeng gawin? Kasi yung iba yata umaasa na lang sa mga pain reliever. Okay po. So, actually ma'am, meron tayong free physical therapy services sa government hospitals natin. No? So, pwede po sila magpunta doon. If hindi po kaya sa pamasahe, they can do hot compress sa bahay. So, hot compress yung masakit. Yes. And then, yung may painful side kasi medyo may matigas na side yan na part ng shoulder, no? Sa muscle. So, hanapin lang, kapain lang nila yan. Then, can press down sa muscle na yan para lumambot. Okay. Para mag-soften yung mag-lessen yung pain. Pero usually po, kapag starting pa lang naman, pwede siyang mag-stretching para hindi na magtuloy yung frozen shoulder or mag-lessen yung limitation of motion na meron sa shoulder niya. Ayun, oo. So, pwedeng gawin pala yun. But later on, syempre, kailangan ng therapy, Pero sa experience mo, Miss Megan, dapat ba, gaano dapat, kaagad dapat magsimula ng physical therapy? Pagkatapos ba ma-diagnose yung patient? Or kasi alam ko may session na tinatawag di ba? Opo. Kapag na-diagnose na po, ma'am, usually nagsastart na agad ng therapy. Therapy. Okay. For po, ma'am, on my experience, kasi may patients ako na adhesive capsulitis or frozen shoulder. Kapag parang yung example ko, ma'am, yung left arm niya okay na. And then, okay. Left arm and then... Hello? Yes. Go ahead, Miss Megan. Okay, balikan lang natin si Miss Megan Standby lang, Miss Megan Balikan ka namin, sandali lang po. Mga kaibigan, sandali lang at maya-maya ay i-connect natin si Tatay Dante Agbunag kay Miss Megan. Para nang sa ganun ay merong magawa sa bahay man lang si Tatay para sa kanya pong dun sa tinatawag na shoulder pain na, Oras po natin, 29 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Kwentuhan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 37 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Kausapin muna natin si Tatay Dante Agbunag mula sa Masambong, Quezon City. Tatay Dante, good morning. Good morning po, ma'am. Oo, Tatay Dante, kumusta ka po ngayong araw? Medyo okay lang naman ko. Opo. Yun pong sinasabi ninyo na pananakit ng inyong, tama ba, balikat. Opo. Pareho po yun o yung parehong left and right na po? Pinsan po, sumasama po yung right. Kaya lang mas trigger yung left side po. Yung left side. Tapos nung nagpa-check up po kayo, sabi ng doktor, adhesive capsulitis. Ano po? Opo. Doon sa kaliwa. Opo. But then yung kanan, ano pong sabi? Hindi ko po napakita, no. Pero minsan sumasakit po. Tatay, kailan nyo nga po naramdaman yan? Yung talagang masakit? Pareho po? Kaliwa. Kaliwa. Last year pa po to. Mag-iisang taon na po. So parang last year lang nagsimula. So, but then, bago yung last year, wala namang ganyang ramdam. Wala kayo nararamdaman? Wala po. Bigla na lang po. Wow, galing ni tatay. Imagine mo, 63 ka ngayon, di ba, tay? Last year, 60... February 8 po. Oo, happy birthday. Yeah, thank you, ma'am. Birthday pala ni tatay. Aba naman. Kantahan muna natin si Tatay Dante. Happy birthday, Tatay Dante. Happy 63. Tama po ba? 63 years. Yan. More birthdays, tatay, ha? Thank you, ma'am. Yun, no? Happy birthday, Tatay Dante. Ayan, okay. So, naramdaman niyo po yan last year lang, but then prior, wala naman, ano? Ngayon na lang. Okay. Anong paliwanag po sa'yo ng doktor? Ang sabi niya, kailangan ng almost therapy. Kasi meron, itong last check-up ko, itong January, nag-issue siya ng therapy na 23 session. Tapos, yung sa physical, yung doktor ko, nag-issue siya ng 23 session. Opo. Bali, 16,000 yun. Opo. Pero nung mga nakarang taon, ganun pa rin. Ngayon, nire-request niya na pag masakit pa rin, injection niya ng steroid po. Sabi ko naman baka, sabi ko baka medyo ayaw ko kasi sabi niya, daanin mo natin sa therapy, sabi niya. Okay. So nag-start po kayo, saan po kayo nagpapa-therapy? Sa po, ISAB. Sa ISAB yung Medical Center. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung therapy ninyo? Opo. Hindi, ito ngayon, hindi pa ako nakapag therapy kasi kailangan pa ng yun.
Opo. Kung saan makakakuha ng tulong. Okay. Ilang beses po ba kayo nagpapa-therapy? Halimbawa sa isang linggo? Ilan ang sinabi ng doktor? Bali, ma'am, MWF 3 beses. 3 times. So dapat 3 times napunta kayo sa East Avenue. Opo. Kaya lang hindi nyo po nagagawa dahil kulang. Hindi po ba libre sa East Avenue Opo, ang kasi senior? minsan, nagkukulang na po yung kailangan na-stop kasi parang sabi ng doktor, kailangan daw ng diretsong therapy. Yung therapist ko po. Kaya lang hindi po kayo. Magkano po ba pag halimbawa pupunta kayo 3 times a week, magkano pong nagagastos ninyo? Bali kasi pag senior ka na 400 per session. Per session. Okay, so 1,200 isang linggo. 1,200. Okay. 1,200, malaki-laki din yun. Inisyohan niya ako ng marami pa rin binibigay na gamot May mga gamot din po. So, ibig sabihin yung gamot ninyo at the same time tapos yung therapy ninyo, hindi nyo nakukumpleto sa loob ng isang linggo. Opo. Ano sabi sa inyo ng doktor nyo pagka kayo hindi nakukumpleto yun? Kailangan daw dire-diretso, sabi niya ng doktor. Okay. Sige, Tatay Dante, standby ka lang ha. Siguro napanggan nyo naman si Ma'am Megan, kausap natin kanina. Okay, Ma'am Megan, sali natin sa usapan. Ayan, balik natin si Ma'am Megan Halom. Hi, Ma'am Megan. Yes po. Hello. Ayan. Hi, Ma'am. Opo, napakinggan nyo po si Tatay Dante. Yes po. Ayan, okay. Pagka ganun na Miss Megan, mahirap dapat talaga yung therapy pag sinabing 3 times a week, dapat magawa yun, Pag hindi, anong impact? Well, wala rin. Pag hindi po siya nagagawa, basically yung effect niya hindi ganoon kaganda compared sa na tatama talaga natin sa schedule. Pero since if hindi po talaga kaya, dapat yung exercise sa bahay talaga everyday po. As in, religiously, ipa-follow po talaga yung exercise. If hindi talaga kaya. Oo. Tatay Dante, meron bang exercises na alternative na sinabi sa inyo ang inyong mga therapists? Mayroon naman po na tinuturo yung mga exercise po na dapat gawin. Tapos pag sumasakit, yung gagawa ka lang ng parang hot compress yung sa yung area na masakit. Pag masakit, uminom ka ng silipsib ba yun? Okay. Yung sa kirot. Opo. And then dapat makapag-exercise. So nagagawa niyo po yun? Pag hindi kayo ginagawa ko naman po. Okay. Okay, Ma'am Megan, pagka gano'n, ibig sabihin, yung mga exercises ba, pare-pareho ba yan or iba-iba yan ng instructions para sa katulad ni tatay? Usually po, ma'am, same programs, kaya lang, depende po lahat siya sa capacity ng patient po. So, kunyari, si sir, hindi pa niya kaya yung itaas ng maigi. So, hindi siya gagawa ng alternative exercise for that. So, kumbaga, same goal, same steps, pero i-alter mo sa capacity ng patient po. Ayun. Okay. Tatay Dante, isang magaling na therapist yung kausap natin, si Miss Megan. May tanong ka ba sa kanya dun sa ginagawa mo? Go ahead. Samantalahin natin. Matanong ko lang po kay doktora kung pwede ring massage kumbaga ipamasahe sa iba bukod sa therapy. Kaya, parang massage therapist. Oo nga pala, Miss Megan. Pwede ba yun? Meron bang there's such a thing na doon sa massage therapy? Sa bagay, malaking tulong yun, di po ba? Bukod sa exercises. Pwede naman, ma'am, siguro massage, pero just make sure po hindi yung hindi yung nabubugbog. Hinakrak yung shoulder kasi since may edad po tayo, kasi madami po nag-aalat sa social media, kinakrak yung mga opo, kinakrak yun. So madami na tayong samples ng patient na napasama dahil doon, So
sa inyo, sir, since medyo nasa 60 plus na po kayo, so medyo yung buto natin hindi na ganun talaga. Okay? So, medyo dapat maingat po tayo. So, kapag tinakrak po kasi, minsan, kapag hindi, na masyadong forceful, pwede po tayong magkameron ng further damage po dun sa shoulder. Ayun. Okay? Pero kung yung hilot lang naman yung naman Okay I lang. think there's a long hilot naman po. Yep, sa bagay, massage therapist din ang tawag doon, ano? Tama ka, wag lang ikakrak kasi mahirap talaga sa senior. Tay? Oo, naintindihan niyo po? Opo. Opo. Ayun. Sige po. Kaya lang, sige po, go ahead. itanong ko pa lang po pa, ma'am, na kung ano ba yung epekto ng steroid. Pwede bang Di niya alam. ipapakita ng steroid? Ayan. Miss Megan, pwede ka ba mag-comment doon? Yung steroids po kasi, okay. usually ini-inject siya kapag super painful yung balikat niyo po, para ma-ease din yung pain, tapos maigalaw mo siya. So, yun po, nag-steroids po siya, nag-inject. So, wala namang ibang effect sa'yo yung steroids na yun kasi nasa right dosage naman. Ayun. Okay, Tatay Dante? Opo. May tanong ka pa, Tatay? Sige po. Yun na lang po siguro. Okay. Sige, standby ka ng Tatay Dante ha. At may tatanong lang ako kay Miss Megan. Miss Megan, total na papag-usapan na po natin, para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano yung mga exercise? Sabi mo kanina, piniprescribe din yun, tama? Kung ano yung dapat nilang gawin. Ano yung mga primary or major rehabilitation exercises na pwedeng gawin sa bahay? Nang katulad ni Tatay Dante, 'di ba, na minsan nga hindi kayang ma-sustain yung financial capacity nila para makapagbayad ng therapy. Opo. So, yung pinaka-basic na magagawa ng patient is hot compress, and then yung massage na onte, and then they can use yung wall, parang iangat mo doon yung kamay mo ganyan, tapos para mag-stretch yung ganun sa shoulder. Pwede din naman pwede din naman yung parang gumagap, kunyari wall to, tapos gumagapang yung kamay mo ganyan. Okay, pwede pala yun. Yung taas. Tapos pagdating mo sa end ko, pwede kang mag-count up to 30 seconds, at least 3 times. Tapos daily po siya, morning and then evening. Tapos yung next exercise pwede pong gawin, pwede siyang humawak ng medyo mabigat na item, and then naka-lean forward, tapos naka-relax lang yung balikat, para yung weight, pinupull yung shoulder, ito yung shoulder, di ba, nilagyan natin ng weight, so medyo magpupull siya away sa nalagyan ng shoulder, so nagkakameron ng enough space yung shoulder, and then tatry na isway gamit yung body weight, yung body niya, isisway niya gamit yung body niya. Okay. So yun po, pwedeng gawin yun, and then mas maganda pero mas prefer po natin na makita at least once yung patient, kasi mag-iba-iba pa yung exercises once na nakita natin sila. So, depende sa capacity ng patient. So, pero yun man yung mga basic na pwedeng gawin. So, doon pa lang, para sa mga ganito, gaano kahalagang physical therapy sa paggaling na minsan nga ay hindi nagagawa? Very important tayo yung physical therapist sa adhesive capsulitis or frozen shoulder para po mapaikli natin yung duration na may frozen shoulder yung patient, and at the same time, malesen natin yung mga problems na pwede mag-arise, like yung sobrang lala nung hindi na magalaw yung balikat. Ayun. Kasi sa physical therapy talagang we try our best talaga na magkameron ng motion as early as possible yung patient, and also ma-relieve yung pain ng patient na nararamdaman. Ayun, oo. So, Miss Megan, kapag ikaw ang gustong maging therapist, saan ka pupuntahan? Pwede niyo po natin sa Facebook, Megan Halong po. Sa Facebook page ko din po meron akong videos na minsan tinatakal ko stroke, low back pains, frozen shoulder. So, pwede niyo po i-browse yung videos ko para makita niyo din po for information
purposes para maintindihan po natin yung nararamdaman natin and para makapag-decide tayo what to do after all. Ayun, para para dun sa mga online is okay naman, para dun sa iba nating kababayan na nakikinikin, mga lolo't lola. Oo, yan. Kulitin niyo yung mga apo nyo para pag magtatanong kayo ng yung tawag nito, mga exercises, 'di ba? Ayun. So, Miss Megan, baka tawag nito, meron kang simple message para sa ating mga senior sa mga ganitong pagkakataon na may problema sa ganito at walang kakayahan na punta sa therapist. But anyway, syempre pag kailangan talagang gawin. Opo. So, a simple advice or something na pabaon po sa lahat ng nakikinig, always po tayo, intindihin natin yung nararamdaman natin. I mean, kailangan natin intindihan. If sinabi ng doktor, adhesive capsulitis, low back pain, kailangan po natin intindihin ano yon para masunod natin yung tamang gagawin and yung tamang exercises. No? So, maging maingat lang po sa mga nakikita sa internet na instant magaling. So, hindi po, usually, if it's too good to be true, it probably is not true. So, yun na po. Ayun. Maraming salamat, Miss Megan, sa oras. Thank you very much. Naku, may natutunan ako. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. Ayan, mga kaibigan, Miss Megan Halum. Ayan, siya po ay physical therapist registered in the Standby lang, tatay. Ayan, babalikan kita saglit lamang po. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View.
Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Balikan lang natin si Tatay Dante. Tatay Dante. Ayan, Hello, ma'am. Tatay Dante Agbunag. Okay, Tatay. So, ano po yung inilalapit ninyo sa amin dito sa Operation Tulong? Ano po aming may paglilingkod? Para sa kanto, mga
pang-therapy po, financial assistance o kaya gamot. Opo, para nang sa ganun makabalik kayo sa therapy, ano. So, Tatay Dante, para po dyan, bigyan po namin kayo ng 2,000 pesos, ano, mula kay Senator Lito Lapid. Yung ibinibigay ng Senator everyday dito sa Operation Tulong, bigyan ka po namin nun. Maraming salamat po. Opo. And then dagdagan po natin yan ng another 3,000 pesos galing po sa ating mga kuyang sa Manila Travelers sa grupo ng Mayor Lacaydeo Macalma. Po. Maraming salamat po. Okay. At saka Opo. Sa DCRH Operation Tulong at saka sa inyo, ma'am. Oo, Tatay Dante, lagi ka papalakas ha, Tatay Dante? Opo. Okay, sige. Okay? Maraming salamat, Tatay Dante. Ayan. Maraming salamat din po. Stay strong. Ayan, si Tatay Dante Agbunag mula po sa Quezon City. Mga kaibigan, sandali po lamang. Sandali lang. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte, alamin natin, ay tatakbo daw pong presidente sa 2028 elections. Oo, alamin natin ang detalye niyan at ibabalita. First time yung maririnig mula kay RH7, Henry Uri. Henry? May opisyal nang nagdeklara si Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 presidential elections. Sa nagpapatuloy na press briefing sa Office of the Vice President, sinabi ng pangalawang Pangulo na handa na siyang ibigay ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan para maging Pangulo ng bansa sa susunod na halalan. Una rito ay sinimulan ng pangalawang Pangulo ang kanyang press conference sa paghingi ng tawad sa sambayanang Pilipino sa pagtulong niya para maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Vice President May, humihingi siya ng tawad sa sambayanan na naging Pangulo si Bongbong Marcos, pero wala naman itong mga matitinong ginawa sa bayan, lalo na sa mga patuloy na mga binabaha, lalo na sa pagtaas ng bilihin at sa mga problema sa national security ng bansa. Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yan, May, ang tinig ng pangalawang Pangulo ngayong ang araw na ito, February 18. Bago mag-alas 12. Alas 11 ng umaga, bago mag-alas 11. Dineklara ng opisyal ng Vice President na si Vice President Sara Duterte sa tanggapan mismo ng pangalawang Pangulo na siya ay kakandidato ng presidente sa 2028 presidential elections. Ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH7 Henry Uri. So antabayanan po natin ang mga follow-up report ni Henry kaugnay po ng deklarasyon na yan para sa 2028 elections. Idineklara ng Vice President Sara Duterte na siya po ay kakandidato bilang presidente sa 2028 presidential elections. Tabayanan natin ang mga development na balitang yan. Mga kaibigan, wala na po tayong oras pansamantala. Sa pangalan po ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat EP Wina Pearl Hesoro at syempre kay Billy Ray. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mamaya po babalik ako alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko.
galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May go up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at may acetamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Go up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com.